Hello guys! Welcome again sa aking cooking serye. Andito na naman tayo sa panibago nating putahe. Ang ulam na ito guys is isa sa tipid din na ulam na lagi rin namin niluluto sa bahay. So yung ingredient na ginamit dito bukod sa mga pampalasa is napakasimple lang. So ngayon ay nagisa na tayo ng bawang at ito toasted lang natin to gaya ng lagi nating ginagawa. Kapag toasted na yung ating bawang, isunod na natin yung sibuyas. So kapag toasted na yung ating aromatics, kagaya nito, is pwede na natin isunod yung ating next ingredient. So meron kaming tirang nasa 1/4 kilo na karne or more or less 1/4 ganyan. And igisa lang natin to hanggang sa ma-toasted. Ganito talaga kami sa bahay guys. Kapag halimbawa bumibili kami ng mga half kilo or 1 kilo ng karne pang sahog or pang luto gaya ng mga adobo, nilaga, sinigang. Nag-iwan talaga kami ng kahit isang slice lang ng mga nasa 1/4 kasi para pwede namin siya isahog sa mga next na lulutuin namin. Minsan sinasahog ni mama sa bagoong kapag meron kaming bagoong, minsan ginigisa namin sa gulay. Pero pag mga ganito talaga guys, ganito karami lang mga nasa 1/4, hinahalo namin talaga siya sa mga ginisang gulay or minsan sa mga pansit. So kung saan siya pwedeng haluin para tipid na rin tayo sa ingredients. Sa panahon talaga ngayon guys, kailangan talaga natin na magtipid kasi talagang ang mahal na ng mga bilihin ngayon. Hindi na siya kagaya dati na alam niyo yun sa 100 pesos pa lang is marami na tayong mabibili. Ngayon yung 100 pesos wala pang 1/4 ng kilo ng karne. Dito, habang ginigisa ko na yung karne natin, naglagay na ako dito ng paminta para medyo bumango-bango na rin siya. Di mo na ako maglalagay ng asin guys. So mamaya maglalagay tayo ng pampalasa para medyo umalat-alat ng very light or at magkaroon na rin ng lasa yung ating karne. Nung medyo toasted na yung ating karne at yung ating mga aromatics, is naglagay ako dito ng toyo. So ito yung magsisilbi kong pampaalat. Hindi na ako maglalagay ng asin. So dito pa lang na-absorb na, since liquid nga yung ating toyo, na-absorb na nung baboy yung ating toyo para medyo umalat na or magkaroon na ng lasa yung baboy. So dito, after natin maglagay ng toyo is pinatoasted ko pa siya ng very light kasi mas gusto ko yung ganito para meaty talaga yung ating karne. So medyo okay na to sa akin kasi yun nga parang pumipitik-pitik na siya or ang tawag dito tumatalsik-talsik na pala yung mantika. So sunod na natin ilagay dito yung ating star of the day. Ang sitaw. Guys, yung sitaw na to, gato yung gusto kong variety ng sitaw. Kasi crunchy siya compare sa ibang sitaw. Basta may ibang klase, yung ibang variety yung sitaw na hindi siya sobrang crunchy, hindi rin siya, parang malambot siya ganun. May iba naman na matigas. So ito, sakto lang. And guys, nabili ko to parang nasa 10 pesos ang tali. So, ito ay, kung hindi ako nagkakamali, nasa 3 tali. Marami-rami na siya. Isang kainan na namin siya. Actually, parang nasa 5 tali yung binili ko nito. Kaso lang yung iba, hinalo na namin sa ibang putahe, gaya ng sinigang, kung hindi ako nagkakamali. So, ito, igisa-gisa lang natin yung sitaw. And then, dito guys, pwede kayo magdagdag kung medyo nabubulol na. Guys, ito talaga struggle ko pag, alam niyo, nagvo-voice over ako kasi minsan naiisip ko yung sasabihin ko tapos bigla kong makakalimutan. Ayun nga, hindi ko na maalala kung ano sasabihin ko. Basta yun. Magdagdag na lang kayo ng pampalasa. Ayun. Magdagdag kayo kung gusto niyo magdagdag ng asin, ganyan, or MSG. Nasa sa inyo na yan, guys. So after ko dito igisa is naglagay na ako ng siling haba ng mga dinosaur. Ang lalaki talaga ng sili na to guys. Tingnan nyo. Mahaba pa siya sa daliri ko guys. Di ko na alam kung ano na nangyayari dito sa video ko na to, sa vlog na to. Naging comedy na. Pagpasensyahan nyo na ako guys kasi mag-isa lang ako dito sa tinutuluyan namin. Ayun, so naglagay na ako ng toyo finally. Kasi ito yung inaabangan ko kanina pa kaya nagkakandabulol-bulol na ako eh. After ng toyo is naglagay din ako dito ng suka.
Hindi ko na na-videohan yung paglalagay ko ng suka kasi namatay yung phone ko. Pero hindi ako sanay guys ng, alam niyo yun, yung kasi sa iba pag nagluluto sila, merong mga 1:1, ganyan, kagaya ng 1 cup, halimbawa 1 cup ng toyo, 1 cup ng suka, ganon. Hindi ako sanay. So kami dito, sanay kami sa mga kutob-kutob lang, tansya-tansya lang na paglalagay ng mga ingredients. So dito, naglagay ako ng konting tubig kasi para mag-balance yung lasa ng toyo at ng suka. Kasi guys, maraming nagkakamali dito. Actually, nung una pa lang yung mga time na nag-aaral pa lang ako magluto ng adobo, dito ako nagkakamali. Kasi, alam niyo yun, yung napapanood ko sa mga commercial, ganyan, na hindi naman sila naglalagay ng tubig. Naglalagay lang sila ng toyo, ng suka, ganyan, kaagad diretsyo. Kaya, doon ako nagkakamali. So, pwede kayo maglagay ng tubig dyan guys, depende sa panlasa ninyo. And hindi rin ako naglalagay dito ng asin kasi maalat na nga yung toyo. So after ko maglagay ng mga toyo at suka pati ng tubig, tinakpan ko to and ito na yung kanyang itsura. So ngayon, medyo luto-luto na yung ating sitaw. And ito yung magandang part, ito yung magandang time na patayin na or tanggalin na or hanguin na yung ating sitaw kasi hindi rin maganda pag sobrang lambot yung sitaw. Hindi naman tayo magsisinigang dito. Adobong sitaw ito guys. Kaya mas masarap pa din na meron siyang crunchiness pa din. So dito naglagay lang ako ng konting asukal lang naman, pampabalance lang. Yung parang alam niyo yun, parang basta konti lang na asukal kasi ayaw ni Papa ng sobrang tamis. Hindi naman yun siya sobrang tamis guys nung kinain namin. Nandun pa din yung alat na galing sa toyo. Talagang pampabalance lang siya, konti lang. So dito sa part na to malapit na maluto or luto na nga itong ating adobong sitaw. Pero papakulo-kuluan lang natin siya ng konti pa. And ito na guys, tuto na yung ating adobong sitaw. So ito masarap talaga ito kainin kapag mainit pa. Alam niyo gusto ko to talaga sa malamig na kanin. Sabi ko nga sa inyo dati, hindi ako fan ng mainit na kanin. Talagang malamig na kanin ako tapos mainit na ulam. Bagay na bagay to. Tsaka sarap nito, sarap na sarap ako kumain nito ng mga time na to. Kasi habang nagluluto ako guys, naglalaba ako ng mga damit ko. So after ko magluto, mga ilang minutes lang or mga wala pa isang oras, nakakain na rin ako ng tanghalian, mainit pa siya ng konti. So, ayan na po ang ating adobong sitaw. Sana guys, may natutunan kayo sa aking vlog na medyo naging comedy na. Guys, wag kayong mahihiya na mag-comment. For example, meron kayong mga recommendation kung ano yung mga next nating lulutuin. And wag po kayong mahihiya mag-like, share, and follow po. And subscribe na rin po sa akin para sa mga next vlog ko po. Suportahan nyo lang po ako ng suportahan. At patuloy po tayong gagawa ng ganitong klaseng content para makatulong din po ako sa inyo. Ayan lang guys. See you on my next vlog. Bye!